unang-una at patuloy tayong magkaisa. Always keep our heart humble. Ang sagot sa pagtatagumpay, yung puso mo laging nasa tama, yung puso mo ay laging nasa mababa, upang ikaw naman ay itaas ng Diyos. Kaya maraming salamat po. Patuloy ang ating mga pangarap. Thank you po. Thank you very much, Miss Casey Gonzalez, sa napaka-inspiring song para sa ating mga opinions. And now, may I invite to our Hall of Fame 2018, Coach Gabriel Castillo on stage, Coach Anthony Hernandez, Hall of Fame 2023, the wife of our Hall of Fame Coach Lester Reyes, Ma'am Jonna Reyes, our Operations Manager, Ma'am Irene Isaga, join us on stage. Our representative of Chairman Marvin Barrow, Ma'am Irene Isaga, and of course, our Hall of Fame 2021 Coach Mary Grace Maisa. Optimians, please all watch this. If you want to motivate people, tell them kung anong pinagdaanan mo. But if you want to inspire people, tell them your success story. Hey guys, good morning. Ako si Ricky Querones, Tumong Spate. High school graduate, actually po na punta ako ng Manila. So ako lang ang trabaho at sabi ko yung afternoon, mag-investor ako. Tapos susubukan ko rin yung kakatakbo. So mahirap din mga pa kasi wala natira sa akin kita. Meron na daw sa akin ang opportunity na meron ng chance na pwede magagawa mo buhay. Kahit hinataw ko mga pa, hinataw ko talaga sa mga after 3 years. Nagkapunta ako. First card ko, Toyota Vios. Ayos na yun. Diba, pangarap nila yun. So, nangarap ulit ako, hinataw ko si Opti. Next achievement ko, nagkapunta na ako. Iba na yun. Sa pati sa amin, napaka-opportunity na sa either congressman na o politics. Pero alam niyo po, yung may-ari mo, dating tayo sa mga. Pinaka-malalim yung dahilan kung ba't ginagawa ko mga family. Kasi yun yung mga activities natin para magpatuloy sa buhay. At nagkataon, marami ang achievement, mga award. And siyempre, kumanda ating tahanan para sa pamilya. Dumating sa time na mas kailangan lumawa pa ang ating mga pangarap. Doon na po, nagkaroon ako ng gigil. Sinubukan ko yung pangarap natin na inipinan ko lang. Ngayon po, ito na siya. Meron tayong sports car, Ford Mustang. Short.
No? Nangyari lahat niya mga bata. Simple lang po. Dahil malaki ang ating pangarap. Kaya ikaw, sa mga ng video na to, nangarap ka para sa pamilya mo, para sa mga lumihan. Ayos? Optimians, our Hall of Famer 2024, Coach Ricky R.P. Pilones. There's a hero. Look inside with your heart. Looking at the way you were, what you are. There's an answer. If you're listening to your soul and the sorrow that you know will find our way. And till a hero comes along with a strength to carry on, and you cast your fear aside, and you know you can survive. You can feel my home is gone. Look inside you and be strong, and I'll finally see the truth that our hero comes in you. And tomorrow, when you face your world alone, no one reaches out a hand for you to hold. You can find love if you reach within yourself, and the emptiness you feel will disappear. And then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you finally see the truth, and then a hero lies in you. Lord knows dreams are hard to follow, but don't let anyone tear them away. Hold on, we'll be here tomorrow. Hidden with time, you find a way. Until I hear what comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive. And when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and I'll finally see the truth, and then I hear who lies in you, and then I hear who lies in And to give us inspirational message, please hear the message of our Hall of Famer 2024, Coach Ricky Pilones. Good morning!
Ayun mga kapatid, kung makita niyo yung video, dati, isa lang din ako nakaupo dyan. Isa ako sa nangangarap. Na balang araw sa akin, dumating sa time na matupad naman yung mga pangarap ko. 14 years ago, isa ako sa batang puhugin na nangangarap pumunta ng probinsya. Wala! Kaya na nakita ko ganitong klase kagandang industriya. Nakita ko yung sarili ko. Pinangarap ko, pero hindi agad binigay. 14 years ago, yung batang ako, at alam kong ikaw yung batang ikaw din yan na nangangarap. Guys, naalala ko lang na nakasofty ako, panahon ng lockdown, dumating sa time, yun yung pinakamahirap gawin. Bakit lahat bawal? Pero sabi ko sa sarili ko, hindi ako susuko. Kasi ito na yung pagkakataon ko na matupad ko yung pangarap ko sa pamamagitan ng networking. Kapatid, kung minsan nakikita ninyo yung mga top earner, umiiyak pag umakyat kasi flashback sa kanila kung gaano kahirap bago makuha yung resulta na yan. Ikaw na nanonood dyan. Tandaan mo, dapat matapang ka rin para matupad yung pangarap mo. Lakasan niyo po ang loob ninyo. Kasi, imagine niyo po, kapag hawak niyo na yung resulta, hawak niyo na yung tagumpay, tandaan niyo, kahit ayaw ng mga tao na negative sa inyo, tandaan niyo, kapag nagtagumpay ka, papalakpak sila kahit ayaw nila. Lahat po tayo, pantay-pantay lang. Pero like siya sabi, lahat po tayo may mga malaking pangarap. Kung yung industriyang ito, yung company, ang magbigay ng malaking tsansa para matupad ang mga pangarap natin, huwag na huwag yung pagdudahan ng sarili po ninyo. Bakit? Kahit gaano kaganda ang kumpanya, industriya, kapag ikaw ay nagdudula sa sarili mo, tandaan mo to, basta malaking dula sa sarili mo, hindi ka magtatagumpay. Ibig sabihin, ikaw na nakaupo dyan, ikaw na nakita na may maraming tao nagbago ang buhay. Tandaan mo, kapatid, lakasan mo ang loob mo. Bakit? Ang pag-asiso, ang pagyaman, nasa tao lang na malakas ang loob at wala po sa luwag. Kaya ang pakisabi sa mga katabi nyo, malakas ang loob ko! Alam ko po lahat may pinagdadaanan. Alam ko lahat tayo nag-struggle. Biyores kaya ako, ilang taon lang. Ito malupit. Lagi nating natandaan to. Pagsapit ng gabi, lilipas din yan. At paglipas sa pagputok ng araw, manatili ka makatayo. Bakit? May liwanag pa rin naghihintay para sa iyo, kaibigan. Yung trophy na yan, simbolo po yan, na hindi ko yan nagawa ng ako lang mag-isa. Lagi ko sinasabi yan, tayo lang po nandito, kami ang nasa unahan ninyo. Bakit? Ginamit na din po kami kasangkapan para tumibay yung loob mo. Tandaan mo po yan. Lahat nangyari ang yung mga yan, hindi dahil nagawa ng isang tao. Nangyari po yan dahil malaking ambag kayo lahat dyan. Kaya palapakan mo ang sarili mo. At kapag dumating na yung time, ako lagi ko sinasabi sa sarili ko, kapag dumating na sa time na nandun ka na sa taas, bantayan mo yung sarili mo. Bakit? Ang tagumpay pwede ka rin runulin. Ang tagumpay pwede kang ligawin. May kasabihan nga ako eh. Diba? Dadalhin ka ng tagumpay mo sa pinakatugatog. Dadalhin ka ng talento mo sa pinakatugatog. Pero tandaan mo, ugali ang makikita. Kung mamitin mo, pwede mahulog. Kaya magbago ka, magbago tayo. Kapag nandun na sa time, nandun ka na sa peak ng buhay mo, nakuha na unti-unti ang pangarap mo, tandaan mo to. Lagi na lang nakaapak sa lupa. Kasi po, sige po, dapat lagi po tayo nakaapak sa lupa. Wala po dapat ipagmalaki. Nangyari lang po ang mga to, alam bakit? Kasi may malaki po tayong pangarap. Tama? Okay, bago magtapos, isa lang sasabihin ko sa inyo. Sa itong klaseng industriya, may gagawin kang hindi gagawin ng maraming tao. Pero tandaan mo, pag mayaman ka na,
may gagawin ka na hindi kaya gawin ng maraming tao. Ano yun? Punta ka ng ibang bansa para masyal. Punta ka sa mamahaling lugar. Tama? Lahat yan, hindi kayang gawin. Magagawa mo yan kung bakit may ginawa ka na hindi nila ginawa. Tama ba? Optimian, so kayo ba kayo? Lakasan natin ang loob natin. At syempre, pagpapasalamat po lagi tayo. Okay? Sa walang ibang nagbigay sa atin ng wisdom, knowledge, walang iba po, pasalamatan natin ang mahal na Panginoon. Kahit gaano kakagaling, kahit gaano tayo kahusay, kapag hindi niya ibibigay, hindi niya ibibigay. Naniwala ba kayo? Amen ba? So ako po, naniwala ko sa ganun. Kaya nangyari po ito, bakit? Binigay niya rin. Ibig sabihin, matuto ka maghintay sa tamang oras mo. Bakit? Lahat po tayo may kanyang pahina. Baka bukas, pahina mo naman ang binabasa natin dito. So, una-una, maraming salamat sa Panginoon. Simula po ako nasa Manila, hindi niya ako pinabayaan. Dinaanan ko yung hirap, pero binuhay niya pa rin ako. Diba? Kaya nangyari yun kasi gusto niya ni Lord na maging matibay ka. Gusto niya maging matatag ka. Kaya nangyari yung mga problema, struggle at sitwasyon kasi gusto ni Lord magiging matatag ka. Tama? So, palabakan din si Lord. Maraming salamat. Siyempre, sa company, kay Chairman Marin Baro, palabakan po natin. Hindi mangyari lahat yan kung wala po siya. At siyempre, pasalamatan ko rin po ang aking direct upline, upline Mr. Reyes. Palabakan po natin si upline. Walang rating Melones po kung hindi ako na-invite sa ganitong klaseng company. And salamat din po sa pinakamamahal nating grand upline. Walang iba. Hindi mangyari event na to kung wala siya. Siyempre, palabakan natin, Piano Spartan! Upline Gap! Castillo! Salamat po sa kanilang mag-asawa, kay Ma'am Red, thank you po. So, kay Ma'am Jonah Reyes, maraming salamat po, Ma'am. Okay. And syempre, pasalamatan po natin yung ating admin. Syempre, palapakan po natin si Ma'am OM po, Operation Manager. Hindi marilis ang payout nyo pag hindi niya po inaprubahan. Kaya dapat, pasalamatan po natin yan, di ba? Ayos ba yan? Okay. At syempre, sa pamilya ko, una-una, syempre sa magulang ko, kahit hindi sila nakarating ngayon, alam ko kanina tumatawag si Mama. Sabi ko man, nasa awarding ko, awardan ako as Hall of Famer. Sabi niya, congrats po kasi natupad daw yung pangarap mo. Kahit wala sila dito, isa sa tayo nito bakit ako lumalaban sa buhay dahil po sa kanila. Kaya salamat po sa mga magulang ko. Kasi kung wala sila, wala din po ako dito. Kaya guys, sa lahat po dito, ano man sitwasyon ng magulang niyo ngayon, hindi man okay kayo ngayon, mahalin niyo yung magulang niyo. Bakit? Walang ikaw kung wala sila. Sa mga pamilya, syempre sa pamilya ko, sa asawa ko, palapakan po natin si Mrs. Sabi ko sa kanya, samahan mo ako sa doon tayo na lang sa likod. Kasi hindi naman mangyari ang successful kung ako lang. Andiyan po siya lagi nakasuporta sa akin. Kasi pag ako'y nanghihina, pag ako'y talaga sabi ko, pagod na ako. Sabi niya, kaya mo yan. Ngayon ka ba masusuko? Ang laki na ng grupo mo. Sabi niya, kaya mo yan. Kaya maraming salamat, babe. I love you. Kiss. Kiss, walang kiss. At sa lahat po, maraming salamat sa Hall of Famer po natin. Mamaring Miss Mesa po. At syempre sa aking natiwala sa akin, Miss Anthony Hernandez, ikaw naman na goalkeeper po sa grupo ng Warrior. Maraming salamat sa kanya kasi talagang nandun yung strong mindset niya para sa team. Okay? At higit sa lahat, sa grupo ko, Team Warrior, magingay! Maraming salamat sa inyo. Hindi man tayo magkakilala, hindi man tayo magkadugo, pero nagtiwala kayo. Kasi sinasabi ko dating ang time, magna-number 1 ang grupo natin. Magna-number 1 siya sa unti. Guys, ilang taon po natin hinintay. At proud ko si po, number 1 po tayo. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat po.
Team Warrior. At syempre sa lahat ng Optimians na crossline natin, maraming salamat sa inyo. Kasi po, sa lahat po ng mga nakilala ko rito, na nakakaikot ako sa iba't ibang lugar, guys, kahit hindi nyo ka-grupo, isa rin po ang puso ko na makatulong sa inyo. Kaya sa lahat po ng Optimians na dito ngayon, maraming salamat po sa inyong lahat. Okay? Palakpakan po natin. Okay po, ang Panginoong Diyos po natin. Once again po, this is RP. Ringin Balot po. Dream big! Mga par! Once again, congratulations to our Hall of Fame 2024 Coach Ricky R.B. Pilones. And of course, wala ang grupong Spartans kung wala ang taong ito na masasabi talaga nating isang modelo at inspirasyon ng lahat ng Optimians at ng mga taong nangangarap dahil sa kanyang natatanging leadership na taglay. To give us motivation and inspiration, paano natin patuloy na gagawin ang negosyong ito, ating palakpakan at salubungin ng masigabong palakpakan na may kasamang hiyawan, walang iba kundi ang ating pinulong Spartan, Coach Gabriel Castillo! Hello po. Sige po, magsiupo na po kayo. Okay, so once again, palakpakan natin lahat ng mga awardees. Palakpakan natin ang mga top 24. At higit sa lahat, palakpakan natin ang ating Hall of Famer, Ricky Pilones! Guys, ito yung special eh. Pag hindi ka umattend sa ganitong event, hindi mo mararamdaman. Tama ba? Palakpakan nga natin yung galing pa sa malalayo. Palakpakan natin ang Cebu! Yung sinasabi kanina eh, nasa area na, di ba? Hindi pa makapunta. Cebu nga, nakarating. Palakpakan natin ang Catanduanes! Alam ko, meron pang nagmotor dyan from Catanduanes. Motor from Catanduanes. Tapos yung iba, nasa Bulacan, hindi maka-attend. Palakpakan natin ang Isabela! Palakpakan natin ang Cavite! Batangas at Laguna! Sorry kung hindi ko mababanggit lahat. Pero alam naman na, Visayas? Ha? Rizal! Palakpakan natin ang Montalban, Rizal! Lapit lang nun De, lahat po yan, malayo-malapit, may effort yan. Kasi, siyempre, hindi naman makakarating dito, di ba? Kung walang gas, walang traffic. Actually, sa totoo lang, mas mahirap pa nga magbiyahe sa Quezon City. Mas madali pa magbiyahe sa probinsya. Malayo ang mararating mo pag probinsya ang biyahe mo, tama? Kasi sa Quezon City to Quezon City, 3 hours. Traffic kasi. Quezon City to Quezon City, 3 hours talaga. Okay, so balik tayo sa natin. Ako, idagdag ko lang kay Coach Ricky Pilones. Sobrang na-appreciate ko siya. Para sa kalaman yung lahat, si Ricky Pilones, isa yan sa mga leader ng Team Spartans na grabe ang sacrifices. Siya yung taong, pag tinawag ko, siya yung taong no cross-lining. Bakit? Alam mo sa totoo lang, kaya naman niya maging Hall of Famer after me. Kaya talaga niya maging Hall of Famer kasi siya nagturo sa amin. Para sa inyong kalaman, sa history ng 1OFT, ang unang trainer ng 1OFT si Ricky Pilones. Even kami ay natuto at umupo sa training niya. Kung bakit may Gab Castillo, natuto ako sa kanya kasi nauna siya sa industriya. Pero alam niyo po, ang pinaka-katangian ng taong ito, kaya niya mag-sacrifice ng sarili niya. Kung totoo pwede naman siya maging Hall of Famer after ko eh. Pero hinayaan niya yung ilang Hall of Famer. Even downline niya, hinayaan niya na mauna sa kanya. Bakit?
dahil sa kagustuhan ko na tumulong siya sa lahat. Siya yung no cross-lining. Siya yung tao na bumaba ng Mindanao, bumaba ng Visayas, bumaba ng Luzon, hindi naman niya grupo yung ginagawa niya. Kaya niyo ba yun? Nag-sacrifice siya na hindi maging Hall of Famer alang-alang sa task na binibigay ko sa kanya. Tinawid namin ang Visayas, tinawid namin ang Mindanao. Eto matindi, pandemic time pa yun. Alam niyo, laki ng paghanga ko sa tao ito. Huwag kayo magsiselos. Pero laki ng paghanga ko sa tao ito. Kasi kaya niyang sumugal ng oras niya, ng effort niya, kahit wala siyang kinikita doon sa grupo na yan. Palapakan natin si Ricky Pulano. Oo, tama. Marami naging Hall of Famer kay One of T. Pero siya yung pinaka-the best na nakita ko na nag-sacrifice ng sarili niya. Kaya alam niyo po, hindi ako pumayag talaga. Actually, wala talagang event this year. Walang event. Pero hindi ako pumayag na walang event ngayon. Kasi hindi ako papayag na yung isang Ricky Pilones hindi aakyat sa stage as Hall of Famer. Ipaglalaban ko siya kasi bakit? Ipinaglaban niya ang buong Team Spartans nung panahon ng struggle po kami. Grabe yung tao. Palakpakan natin si Ricky Pilones. Okay. Lahat naman yan, mahal ko yan. Si Anthony, si Maricris, si Lester, mahal ko lahat yan mga yan. Pero iba-iba ang katangian yan. Iba-iba ang karakteristik niyan. Iba-iba ang sacrifices niyan. Lahat yan may mga sakripisyo. Pero this time, itong pagkakataon ito, hindi ako papayag talaga na hindi siya umakyat sa stage. Ako mismo ang nag-initiative ng activity na to. Okay, so guys, mahal ko kayo lahat. Ayoko maging emotional, pero alam nyo, 8 years na akong lumalaban para sa inyo. 8 years na. Marami akong laban na hindi nyo na kikita. Marami akong laban na hindi nyo na ririnig. As a leader, as tatay ninyo sa Spartans, guys, alam ko problema nyo. Pero inilalaban ko kayo. Etong taon na to, grabe ang laban ko para sa inyo. Asawa ko rin ito. Sinakripisyo ko ng oras. Hindi ko kayo sinusumbatan ha. Hindi ko sinusumbatan. Alam ko naman ang hinaing niyo sa buhay. Alam ko rin ang concern at issue ninyo. Hanggat nandito ako, lumalaban ako para sa inyo. Kasi mahal na mahal ko kayo. Ayoko maging emotional dito, ayoko maging madrama dito. Pero guys, kung alam niyo lang, halos sinugal ko ng buhay ko para sa Opti. Totoo yun. Isinakripisyo ko na yung sarili kong kaligayahan. Nandiyan yung misis ko, saksing buhay. Mas asawa ko pa kayo kaysa sa kanya. Totoo yun. Pwede ba kayong asawahin? Pero promise, sa totoo lang po, sa sobrang pagmamahal ko sa inyo, nagkakasakit na ako. Hindi nyo lang nararamdaman kasi, di ba, hindi naman ako lagi nakakasama ninyo. Pero kung gusto ko lang i-voice out dito kung gaano ko kamahal ang One of T. Even mga kapatid ko, sinakripisyo ko para sa inyo. Asawa ko, sinakripisyo ko para sa inyo. Sarili ko, sinakripisyo ko para sa inyo. Ano yung point ko? Kasi gusto ko maging successful kayo. Gusto ko, kung ano yung nakita ko, na resulta, na pagbabago ng buhay ko, gusto ko makita nyo rin. Kasi hindi naman uubra. Kahit kumita ko ng napakalaking pera, hindi ko naman pwedeng ibigay sa inyo. Kasi pag binigay ko sa inyo, di mahirap ulit ako. Tama ba? Hindi yun ang tamang pagtulong.
Ang tamang pagtulong, turuan ko kayo paano kayo maging ako. At para maging ako kayo, kailangan nyo maging matapang sa buhay. Rejection, discouragement, so what? Bakit? Kahit di naman kayo mag-opti, nare-reject naman kayo, diba? O, sino dito ang umutang, hindi pinautang? O, hindi na-reject kayo. Sino dito nagpaliwanag, yayaman ako, hindi naniwala yung kausap mo? Discouragement. Huwag kang sumama dyan, hindi kayo yayaman. Marami ba sa inyo nagsabi hindi kayo yayaman? Yes! Ginajudge yung capacity nyo, ginajudge yung leadership nyo, ginajudge kayo bilang personalidad. Bakit? Bakit naman sila maniniwala sa'yo? Hindi naman nila alam yung industriya. Gusto ko guys, gusto ko maging iba kayo sa pangkaraniwan. Huwag kayong pumayag na pangkaraniwan kayong tao. Kasi pag pumayag kayo na maging pangkaraniwan, yung resulta ninyo magiging pangkaraniwan din. Gusto ko maging warrior kayo, maging matapang kayo sa buhay. Bakit? Pag hindi kayo naging matapang sa buhay, grabe, dadaigin kayo ng problema sa buhay. Tatalunin kayo ng problema sa buhay. Kailangan maging matapang kayo. Kapag nangarap kayo, totoo, mapagod, mapuyat, mahirap, ang dami sacrifices. Bakit? Sige, wag na kayong mag-opti, wag na kayong pumasok sa industriya ito. Hindi ba kayo mahihirapan? Hindi ba kayo masasaktan? Eh, ganun din naman pala eh. At least, yung gagawin mo dito sa ginagawa natin, ang ending, pwede kang yumaman. Maring awkward sa iba. Pagyaman, mga sira ulo. Puro pagyaman. Bakit? Yung ba mahirap, hindi rin sira ulo? Mas nakakasira ng ulo yung wala makain. Okay lang masira ng ulo, at least mayaman. Mahirap ka na nga, tapos sira pa ulo mo. Doble-doble pa, di ba? Doon na ako sa at least, sira ulo ko, mayaman. Bakit? Pag pinasok ka sa mental hospital, may bang bayad ka? Tama ba yun? Sorry ah. Eh, sira ulo ka na, tapos wala ka pang pera. Saan ka pupulutin? Ha? Hindi ka pwede sa mental hospital, doon ka sa bangketa. Guys, gusto ko lang maging matapang kayo. Itong taong ito hindi naging madali. Sobrang daming challenge. So, sobrang daming pagbabago sa company. Pero salamat kasi andyan pa rin kayo lumalaban. Naniniwala pa rin sa vision. Naniniwala pa rin kayo sa sarili niyo. Guys, wala namang iba tayong choice kundi lumaban sa buhay. Tama ba? Maging loyal kayo. Take note. Take note. Maging loyal kayo sa pangarap ninyo. Maging loyal kayo sa pangarap ninyo. Kasi ang pangarap ninyo, personal yan. Personal. Kaya pagka ginawa nyo, sinubukan nyo, itong ginagawa natin ngayon, personalin nyo. Ang problema sa iba, affected sa ibang tao. Kasi bakit? Hindi naman personal eh. Pag nag-chase ka sa pangarap ninyo, personal mo yan. Walang ibang taong involved dyan. Walang ibang taong dapat sisihin dyan. Sarili nyo lang. Tama, mapapagod, mahihirapan. Ito lang yung advice ko. As Gab Castillo, Pinunong Spartans. Ano sa totoo lang? Sinasabi ko lang kay Mrs. Sinasabi ko sa ibang tao, sa mga ibang leader. Guys, gusto ko na magpahinga. Anong pahinga ang sinasabi mo, Sir Gab? Kahit anong gusto mong pahinga. Katawan, buhay. Kasi para sa akin, fulfillment na yung nangyari. Nakita ko na yung mga Hall of Famer. Nakita ko na yung mga nag-yumaman. Hindi man kayo yumaman, at least nakita nyo yung magbago yung piso ninyo. Sa totoo lang po, pagod na po ako. Pagod na ako. Pagod na ako hindi para sa inyo. Pagod na ako sa sarili ko. Kasi ang katawan natin, ang lakas natin, may limitasyon. Ang utak natin, ang puso natin, ang spirit natin, may limitasyon. Tama ba? Pero guys, lagi akong bumabangon. Hindi para sa Nescafe.
Sinasabi ko madalas sa sarili ko na pagod na ako. Pero kailangan ko pa rin gumawa, kailangan ko pa rin magplano, kailangan ko pa rin mag-isip, kailangan ko pa rin gumalaw, kailangan ko pa rin mabuhay. Bakit? Ang daming buhay ang nakasalalay sa gagawin ko. Kung sarili ko lang ang pagbabasehan ko, Ma'am Sir, pwede na akong kumawala. Pwede na akong mag-resign kay 1OP. Pwede na akong magpaalam kay OM. Pwede na akong magpaalam kay Chairman. Kung sarili ko pag-uusapan. Pero guys, sa nakikita ko sa inyo, paano ako titigil sa ginagawa ko, sa vision ko, sa direction ko, sa plano ko, nakikita ko, mahirap pa rin kayo. Nakikita ko, baon pa rin kayo sa utang. Nakikita ko, namamag-asa pa rin kayo. Paano ka titigil sa tingin nyo? Patigilin nyo na ako. Pero hindi. Hanggat nandyan kayo, Team Spartans, hanggat nandyan po kayo, ilalaban ko kayo. Hindi na para sa pangarap ko, hindi na para sa pangarap ko, para sa pangarap ninyo. Kaya guys, maniniwala pa rin ba kayo sa vision namin? Sasama pa rin ba kayo sa amin? Ilalaban pa rin ba natin pangarap natin? Guys, hindi madali, pero rewarding. Ang network marketing hindi madali, pero very rewarding. Sobrang sarap kapag nahirapan ka. Pag nahirapan ka, na natanggap mo yung achievement mo, yung reward mo, wala namang reward na instant. Lahat ng reward nangyayari kapag ka mayroon kang pinaghirapan. Tama ba? Kaya mahirapan ka man ngayon, mapuyat ka man ngayon, magkasakit ka man ngayon, madiswaya ka man ngayon, ilaban yung pangarap nyo. Yan ang pakiusap ng Pinuno Spartans! Once again, mag-enjoy tayo sa gabi ito. Maraming salamat po. Half the world's awake, half can hear the hearts beat, half just break the break. I am but a traveler in most every way. Ask me what you want to know. What a journey it has been. In the end, it's not inside, but the stars around tonight and about to guide my way. When the shining on my life, I can see a better day. I won't let the darkness in. What a journey it has been. I have been to sorrow, I have been to bliss, where I'll be tomorrow, I can only guess. Through the darkest desert, through the deepest snow, forward, always forward, I go. What a journey it has been. In the end, it's not inside, but the stars around tonight and are bound to guide our way.
catching every heartful in my empty cup. What a journey it has been, and the end is not in sight, but the stars are out tonight and are bound to guide my way. When the shining on my life, I can see a better day. I won't let the darkness in. What a journey it has been. Congratulations, One Opti. Congratulations, Sir Ricky and Sir Gab. Thank you so much for being an inspiration to everyone. Okay po, Coach Gab, picture po muna, I guess. Picture po muna with, with the crowd. I think picture po muna with the crowd, no? Ayun, yung official photographer po natin. Para makuha po yung crowd. Lahat po ng mga nasa labas, pasuyo po na pumasok dito sa loob. Para po tayo ay mag-group picture official.